Okay, for activity 2, we are going to discuss all about the excluded value, but we are still in the rational algebraic expressions. So review lang natin. Okay? So rational algebraic expressions we have here as P over Q, but Q is not equal to 0. Okay? So, ngayon, let's say may given tayo 6 over x minus 3. Okay? So we are all know that this 6 over x minus 3 is an example of rational algebraic expressions, right? Okay, tama. Kaya lang, not all of the value of x is included here. Okay? Hindi lahat ng value ni x ay hindi siya mag-equal sa 0. May pagkakataon na ang value ni x ay magsisiro siya. And that is called the excluded value. Hindi natin siya kasama, sinasama doon. Okay? From the word excluded, class, x, wala na siya. Iniwan ka na niya. X, wala na. Ganon din yung gagawin natin. Excluded siya dito, ha? Excluded. Yan. So ngayon, paano gagawin? Paano natin malalaman ano yung value ni x na hindi siya kasama dito para siya ay maging rational algebraic expressions? Ito na. Makinig mabuti. Okay? So, mag-start tayo. So, let's say, step 1. Anong unang gagawin? Okay? So, kukunin natin yung denominator. And what is denominator? That is x minus 3. Ito galing. Ayun, dito galing yun. Dito. Okay? Yan, dito galing yun. Ayan. So, ngayon, we have here x minus 3. I-equate natin siya kay 0. Yan. Okay? Next. Isosolve natin. Ano yung value ni x? So, ako kasi, kapag nagsosolve ako, hinahati ko lang to. Okay? So, ito si left o si L. Ito naman si right. Ngayon, lahat ng nasa left, dapat lahat nandun yung variables or the letters. Lahat ng nasa right, that is the constant or the numbers. So, ngayon, sa left, may iwan syempre x, letters, o equals 0. May naiwan pa tayo. Si negative 3. 'Di ba? Dapat mapupunta siya dito sa right kasi mga numbers yun nandito. So, dito, nung nasa left siya, negative siya, 'di ba? Okay. Nung dadalhin ko siya sa right, dapat mag-iiba na yung anyo niya. Hindi na siya negative 3. Ano na dapat? Siya ay magiging positive 3 na. Okay? Nag-iba na siya ng pwesto eh. So, x is equal to 0 plus 3, that is equals to 3. Therefore, the excluded value here, it is a 3. Paano malalaman? Check natin. Ngayon, 6. Ito ha, dito ka pa din sa given. Ngayon, x minus 3. Diba yan ang given natin? Diba? Ngayon, papalitan na natin itong si x. Kasi nakuha natin na x daw is equal to 3. Pinalitan na natin. Gagawin na natin siyang 3. Yan. Nasolve na natin eh. Ngayon, 6. 3 minus 3, that is 0. O ngayon, eto o. Maisasama pa ba natin siya sa rational algebraic expressions? Hindi na. Kasi yung q niya o the denominator nag-0. Okay? So, that is the excluded value. Okay? Another given. Another given po tayo. Another given. Sige, sana naiintindihan nyo ang aking dinidiscuss. Okay. Another given. Let's say the given is 18n minus plus 1 all over n squared plus n minus 2. Yan. So, syempre, wala tayong pakialam kay numerator. Ang titignan lang natin dyan is the denominator. So, step 1 tayo. Step 1. We will just copy the denominator. N squared plus n minus 2. Yan. Diba? And it is equal to 0. Yan. So, ngayon, ang unang gagawin natin dyan, ipa-factor natin. Ayan na po, ang factor ulit. Balikan natin si lesson 5. The factor, yung dati ko pang video last week. Okay? So, we will use the PS. What is P? The product. What is M? What is S? The sum. Saan natin nakukuha si P?
Si P, ito siya, di ba? May number tayo, itong una, at saka tong dulo. Kaya lang sa una, imaginary 1 siya o wala. So, mayroon siyang 1, hindi nyo lang nakikita. So, 1 multiplied by negative 2, it is equals to negative 2. Then, the sum, kukunin natin yung nasa gitna, ito. Meron siyang imaginary 1 again. So, that is 1. Then now, what are the two numbers that when you multiply, the answer is negative 2, but when you add, the sum is 1? Anong numbers yon? Paano natin kukunin? Sige. So, negative 2. Diba? Kunin muna natin ano yung mga factors ni 2. Ni negative 2. That is negative 2 multiplied by 1. Diba? We also have a negative 1 times 2. Diba? Yan lang naman eh. O ngayon, i-add natin para makuha natin. O pag in-add ko yan, paano pag in-add ko? Negative 2 plus 1, the answer is negative 1. Kapag ito naman, negative 1 times 2, that is, plus pala plus. Negative 1 plus 2, that is positive 1. Therefore, ang kailangan natin ito eh. Positive 1 dapat makuha natin. Kasi product niya na, sum niya pa, yon. So ngayon, negative 1 times 2, that is negative 2. But negative 1 plus 2, that is positive 1. Ganun siya. So ngayon, nakuha na natin yung factors niya. Factors niya ay, ang factors niya ay n minus 1, kasi nga negative 1, no? Tapos n plus 2, equate natin siya sa 0. Then, pag-iwalayin natin to. Lahat ng yan, equate natin sa 0. N minus 1 equals 0. N plus 2 equals 0. Okay? Then, balik ulit tayo dun sa ginagawa ko kanina. Ito hinati rin to. Meron tong left to right. It also have left to right. Yan. So, N equals, negative 1 lilipat, magiging positive 1. So, the answer is N is equal to positive 1. Yan. Ito naman, N na iwan, nilipat sa kabila si 2. Oh, positive 2, magiging negative 2. Therefore, N is equal to negative 2. That's it. Yan na ang sagot. So, the excluded values, yalawan na, is 1 and negative 2. Yan ang excluded values natin. Yan siya. Yan. 1 and negative 2. Yan. Diyan po, kinukuha yung excluded values natin. Okay? Gusto nyo pa i-check? Pag chinek natin yan, kasi ganito yan. Okay? Pag chinek natin, kukunin ulit natin yung given. Dapat kasi magsisiro ang denominator, di ba? Check natin, try natin i-check. Just to sure lang, make it sure kung tama yung sinolve natin. Sige. Kanina ang given natin is 18n plus 1 over n squared plus n minus 2. So, substitute natin lang. If n is equal to 1, yan, di ba? 1 ang nakuha natin. So, si 18, papalitan natin yung n ng 1 plus 1 over si n squared magiging 1 squared plus n. Ay, hindi na nga pala n. Sorry. Papalitan ko to. Magiging 1. 1 minus 2. Yan. Equals. Dito na lang. Yan. Equals. So, 18 times 1, that is 18. Plus 1, 18 plus 1 over 1 squared, that is 1. Plus 1 minus 2. Equals 18 plus 1, that is 19 over 1 plus 1 is 2 minus 2. 19 over 0. Okay? Nakita nyo? Ayan no, 0 ang kanyang denominator. Di ba? Ganon din yung mangyayari kay 2. Ganon din. Okay? So ngayon, as your activity number 2, entitled Excluded Part of Me, Excluded Part of Me. Yan ang sasagutan nyo ha. Activity number 2.
Determine the excluded value or values that will make the given expressions undefined. Okay. Nga pala, take note, I forgot to tell you, pag sinabi nating undefined, that is any fractions na ang value ng denominator ay 0. Let's say, 6/0, undefined yan kasi nga yung denominator ay 0. Okay, that is undefined. Now, hanapin nyo yung value lang nito, number 1, number 2, number 3. Pakihanap. Okay, with solutions. Titingnan ko sa papel nyo yung solutions niyan. Okay, so good luck!